Marami talaga yung nagtataka sa buong mundo, bakit nga ba sobrang bilis ng paglakas nitong military ng China? Well, yan nga yung pag-usapan natin sa videong ito at mahaba-habang kwentuhan to. Kaya naman mabuti pa, simulan na natin dito sa pagyaman muna ng kanilang bansa. Alam nyo, during 1960s and 70s, ganito yung itsura ng kanilang bansa. Yung mga tao, walang sariling mga CR sa bahay, walang sariling kusina at marami nga sa kanila, wala ring sariling bahay. Milyon-milyon o siguro daang milyong mga tao yung nagugutom at halos 1 bilyong tao nga kung susumahin talagang lugmok nga sa kahirapan. Pero ngayon nga, ito na yung China. Sila ang pangalawa nga sa pinaka mayamang bansa ngayon sa mundo kung ang pag-uusapan nominal GDP, kasunod sila ng USA. Yung dating puro sakahan nga at mahirap na bansa ngayon, meron na silang mga pinakamalalaki at pinakamodernong mga syudad. Mula nga sa dating 70 bilyong dolyar na ekonomiya nila noong 1970, ngayon nasa 18 trilyon na itong kanilang ekonomiya. Halos 200 beses yung inilaki nito. At ang nakamamangha pa dito hindi lang nga yung bansa nila yung yumaman, kahit yung mga tao doon marami sa kanila inaalis sa kahirapan. Mula sa dating $113 o nasa halos 6,000 piso nga lang nakita sa isang taon, yung mga tao ngayon doon kumikita na ng $12,700 kada taon o nasa 650,000. At lahat nga nitong mga sinasabi nating pagbabago ay nangyari sa loob lang ng halos 50 taon. Kumbaga, parang tinamaan sila ng isang himala dito. Imagine, in the span of around 40 years, pumapalo sa almost 10% kada taon yung paglago ng kanilang ekonomiya. Sobrang bilis niyan. Well, kung ikukumpara natin sa Pilipinas ngayon, nasa 5 hanggang 7% yung paglago natin since 2010. At kasabay ng paglaki nga ng kanilang ekonomiya ay syempre itong paglakas nga ng kanilang militar. Noong 1996, ito yung pinakamagandang halimbawa ng pagbabago ng kanilang kakayahan. Noong 1996 na to, nangyari sa Taiwan yung pinakaunang presidential election. Isang hakbang to para tuluyan nga silang mahiwalay na dito sa China. At syempre dahil ayaw ito ng China, ang nangyari noon, nagpakawala ng missiles noong 1996 itong China nga para sindakin dati yung Taiwan. At dahil itong US nga ay suportado yung China hanggang ngayon, sinagot nila dati itong ginawa ng China sa pamamagitan ng pagpapadala nga ng 2 battle groups para ipakita yung kanilang napakalinaw na mensahe. Well, that was 1996. Ilang dekada na nga yung nakalipas. Malayong mahina yung militar ng China kumpara sa US noon, kaya wala silang nagawa at that time kundi nga tumigil at manahimik. Napahiya sila noon sa US na marahil posible isa sa pinakamalaking motibasyon nila para nga magpalakas ng kanilang militar. At ngayon nga, ibang-iba na yung ihip dito ng hangin. Ito na nga ang military ng China ngayon. Napakalayo sa kakayahan nito noong 1996. At kasabay nga nitong paglago ng kanilang ekonomiya ay yung paglaki din, syempre, ng kanilang military budget. Alam nyo, taon-taon nasa 10% yung itinataas ng kanilang military spending. At lalo pa nga silang naging seryoso dito sa bagay na ito sa kanilang military improvement nung maupo na ang kanilang leader na si Xi Jinping bilang presidente noong 2012. Mataas kasi yung pangarap nitong matandang ito para sa China. Gusto niyang maging isang regional at global superpower sila. Well, ngayon, nasa $260 billion na yung ginagastos nga taon-taon nitong bansang ito para lang sa kanilang military. Alam nyo, napakalaki niyan. Well, to give you a perspective, mahigit kalahati yan ng buong ekonomiya ng Pilipinas sa isang taon sa military lang nila ginagamit. Well, ang latest GDP kasi natin ay wala pang $500 billion. Well, ganyan sila kaseryoso
sa pagpapalakas ng kanilang militar. At kahit pa nga sabihin natin kung titignan halos triple pa rin naman ng budget nila yung US military spending na ngayong 2024 nasa $800 billion na. Hindi sila nagkakalayo pagdating na sa kakayahan niya, lalo na dito kung ang focus natin ay dito sa East and Southeast Asia. Alam nyo, kung titingnan kasi itong US military, kahit nga mas malaki pa rin ng dihamak yung kanilang ginagastos, napakarami nilang maintenance na kailangan kasi napakarami nilang base sa buong mundo. Sa madaling sabi, sobrang kalat-kalat yung kanilang pinagkakagastusan. Hindi nga tulad nitong China ngayon na nakakonsentrate lang talaga sila dito. Nakakonsentrate sila sa mga mahalagang bagay nga para sila yung maging pinakamalakas dito sa lugar na ito. At isa pang bagay na marahil nga nagpapatunay na talagang hindi na nga nalalayo itong kakayahan ng militar ng US at China ay yung kanilang Navy. Well, siguro magugulat kayo dito. Pero alam nyo ba, as of the moment, China ang may pinakamalaking Navy sa mundo. Well, kung titignan nga bilang ng mga barko, they have around 426 total ships kumpara nga sa US na halos 300 lang yung kanilang mga barko. Pero syempre, again, pagdating sa tinatawag nilang tonnage o yung nagsama-samang mga timbang ng barko, halos doble pa rin ng China yung US dahil syempre kahit mas konti yung barko ng US, hamak naman na mas malalaki yung mga ito kaya mas mabibigat sila. Marami kasi sa mga barko ng China, maliliit lang at nakadesenyo na pang protekta lang sa kanilang teritoryo. Hindi nga gaya nitong sa US na talagang malalaki at kumbaga kayang pumunta sa iba't ibang lupalop ng mundo. Pero syempre kahit maliliit yung mga barkong yan, barko pa rin yung mga yan. Well, sa ngayon naman, ang focus naman talaga nitong China ay palakasin yung kanilang Navy para sa kanilang depensa dito sa rehiyon at hindi pa para tapatan yung US sa iba't ibang parte ng mundo. Well, siguro nga in 2050, kung magtutuloy-tuloy pa itong kanilang ginagawang advancement, maaaring matapatan na nila itong US, hindi lang dito sa rehiyong ito, dito sa South China Sea, kundi nga maging sa ibang panig pa ng mundo at talagang hindi naman malayong mangyari yan. For example, piruin nyo 2012 nung unang magkaroon ng aircraft carrier itong China. Isang dekada pa lang yung nakalilipas. Yan nga yung pinakamalaki sa mga warships nila that time. Second hand pa nilang nabilian mula nga sa Russia. And then sinundan ito noong 2019. Tapos may lumabas ulit noong 2022. Kaya nga ngayon nga may 3 na silang aircraft carrier laban sa 11 naman ng USA. Pero base sa ulat na rin ng US military itinatayang sa taong 2030 umano aabot na raw sa 5 yung aircraft carrier nitong China o posibleng madagdagan ito ng 2 nga at yung mga ito ay hindi lang basta-basta na mga aircraft carrier kundi nga mga nuclear powered gaya nga nitong mga Gerald R. Ford class ng US, yung pinakamalaking warship ngayon sa buong mundo. Well, ang sabi pa nga nila dito may ginagawa ngang aircraft carrier itong China ngayon na sinlaki nitong Gerald R. Ford ng US. Alam nyo kung magkataon na mai-commission nila yan, napakalaking factor niyan para nga sa advancement ng kanilang military capability. At syempre, hindi lang naman aircraft carriers nga ang malalaking barko na ginagawa ngayon ng China. Sa taong 2030 din, inaasahan na baka umabot na rin daw sa mahigit 6 na po yung bilang ng kanilang mga destroyers at cruisers na mga barko. Itong mga higanting mga barkong katulad nito. At lahat nga ng mga ito ay inaasahan na kayang-kayang tumapat sa kakayahan ng mga modernong cruisers at destroyers na mayroon ngayon ang USA. Pagdating din sa mga submarines, mahabol na nga rin itong China dahil marami nga sa kanilang submarines ngayon ay mga luma at mga hindi nuclear capable, hindi gaya ng mga gamit nga ng US. Bukod kasi sa mabagal itong ganitong mga klaseng submarine, hindi rin sila mas nakakalayo kumbaga. Kaya isa rin ito sa focus ngayon ng China. Masyado ring mabilis ma-detect sa isang underwater fight itong ganitong mga submarine. Kaya nga
hindi sila mananalo sa US kung syempre hindi sila mag-upgrade. Ang kalaban nila mga nuclear powered na submarine ng US, napaka-stealthy itong mga to. Mahirap kalaban dahil hindi mo sila makikita, magugulat ka, nandyan na pala sa tabi mo. Ganon yung kakayahan nitong mga gamit ng US. At ayun nga, ikita na natin yung epekto sa China talaga nitong unti-unting paglakas ng kanilang Navy. Di ba nga ngayon nga ay nagagawa na nila yung gusto nila sa South China Sea, kung saan nga na-overlap itong West Philippine Sea natin. Kung dati madali silang nasisindak ng US, ngayon napakalakas na ng loob nila. Napakalakas na ng loob nila na makipag-agawan nga sa mga teritoryo. At kung hindi pala ninyo alam, ay hindi nga isolated dito sa atin yung ginagawa ng China. Hindi lang sa atin, pati nga sa iba kang mga ASEAN countries gaya ng Indonesia at Vietnam. Well, kahit nga sa Japan, may sigalot sila doon sa teritoryo. May girian sila doon dahil nga may mga isla din yung Japan na inaangkin nitong China. Ayun, ang epekto sa kanila napakahilig na nga nilang umangkin. At syempre bukod dito sa Navy, alam din itong China na talagang kung gusto nilang maging isang tunay nga na regional superpower o siguro superpower sa buong mundo, hindi lang itong Navy yung kailangan nilang palakasin. Kaya ngayon kung titingnan nyo rin, umaarangkada rin sila para nga i-modernize yung kanilang Air Force. Alam nyo, bago mag 2010, puro mga lumang fighter jets yung meron itong China, pero ngayon, grabe, napakarami na rin nilang mga advanced fighter jets. Sa loob lang ng mahigit 10 taon, napakalaki ng improvements nila. Well, sana nga, mangyayari rin yan sa Pilipinas at sana maabutan natin kung mangyayari man. Sa ngayon nga, nasa 600 na itong advanced na warplanes ng China. Ibig sabihin yan, sinasabi nating advanced, yung mga 4th and 5th generation ng mga fighter jets. Yan yung mga pantapat kumbaga nila sa mga F-16, mga F-22 at F-35 ng USA kung pamilyar nga kayo sa mga ito. At base nga rin dito sa mga report, ituloy-tuloy pa nga rin yung paggawa ng mga fighter jets itong China, lalo na nga itong mga J-20 models nila na sinasabi nilang mas advanced pa raw sa F-25 at F-22 ng US, pero syempre hindi ako naniniwala. Inaasahan nga na sa 2030 daw abot na sa 1,000 yung bilang nitong mga advanced na J-20 fighters nila. Grabe, mantakin nyo, 1,000. Pag lumipad yan ng sabay-sabay, parang yung mga tutubi na yan sa hangin. Tayo kaya, ilan na yung mga magiging fighter jets natin sa 2030? At pagdating naman sa mga missile capabilities din na sobrang halaga rin syempre, hindi rin nalalayo itong China sa USA. Sa ngayon nga nasa 1,000 umano ang tinatayang bilang ng kanilang mga ballistic and cruiser missiles. Ibig sabihin yan, sa isang close battle o yung labanan malapit nga sa kanilang bansa, talagang napakadelikado nitong China. At may mga sources din na nagsasabi na abot o pasok nga sa missile radius na tinatawag nila, syempre itong Taiwan, Japan, South Korea at posible na pati rin daw Pilipinas, dahil ang range nga nitong mga missiles na malalaki ng China ay nasa 3,000 to 5,000 kilometers. At ngayon nga may nauuso pang tinatawag na hypersonic missiles o yung mga missile na mas mabilis pa dito sa mga supersonic na ginagamit na ngayon, at yan ngayon yung pinag-aaralan ng China. At inamin mismo ng US na pagdating umano dito nga sa hypersonic missiles na tinatawag, nauunahan na sila ng China. Mas marami na silang mga nagawang mga research at mga testings nga para sa missile na ito. Well, para magkaroon naman kayo ng idea gaano kadelikado itong mga hypersonic missiles na tinatawag, noong 2021 to, may isang missile test noon yung China na ginawa, isang hypersonic na missile. Linibot nitong hypersonic missile na ito yung buong mundo bago ito tumama sa target. O diba? Grabe. Ibig sabihin nito ay kahit Amerika o kahit anong bansa pa yan, abot na abot nila kung mapaparami nila at mapapalakas nga itong ganitong hypersonic na mga missiles. And with all of that nga, talagang totoo, sobrang layo na nga ng narating nitong China sa
kanilang kakayahang militar. As in, sobrang laki ng diferensya kung titignan nyo yung kalagayan nila nung 80s, 90s, kahit nung early 2000. Napakalayo ng kanilang narating na ngayon. Lalo na ngayon sa panahon nitong kasalukuyan nilang presidente, itong si Xi Jinping, na lagi nating naririnig sa mga balita, ay talagang binubuhusan niya ng sobrang pansin itong kanilang militar para lalo pa itong mapalakas. Imagine, 1990 to 2000, wala silang panama kahit sa UK, lalo na sa Russia, syempre. Pero ngayon, wala nang panama sa kanila itong dalawang ito. Well, US na nga lang yung hindi pa nila kumbaga naabot at inaasam pa lang nila na malambasan. At sana huwag namang mangyari. Pero kung magtutuloy-tuloy pa nga ito, hindi malayo talaga. In 2050, posible na talagang magkaroon na ng rival na tinatawag itong US bilang isang super power nga. O baka nga hindi na umabot ng 2050 kung mas mapapabilis pa nila. And with that, dyan muna natin tatapusin ang ating video. Kung nagustuhan nyo nga ay pakilike naman ito at sana mag-subscribe na nga kayo sa ating channel for more contents like this. See you next time. Goodbye.